kalahin kayo manggi, kapwa soberano, alam niyo po, ang pangarap ng lahing kayo manggi, simula pa noon hanggang ngayon, panahon pa ng mga Kastila, mga Indio ang tawag pa sa atin noon, sapagkat ang mga Pilipino, o yung ating mga ninuno pala, hindi pa tayo mga tao noon. Mga Indio ang tawag sa ating mga ninuno, pero para mas tumbok kay mga lahing kayo manggi. So, nangarap na sila noon pa. Pangarap na lahing kayo manggi. Ano yun? Ano ba yung pangarap na yun? Simple lamang po, ligtas at maunlad na buhay para sa atin lahat. Ligtas at maunlad na buhay. Ano ang balakid? Bakit yung pangarap na yan ay mailap? No? Hanggang ngayon, mailap pa rin. Panahon pa ni Maria Magdalena na lang. Ngayon, panahon na nila Bill Gates. Hanggang ngayon, yung pangarap ng ating mga ninuno, na naging pangarap na rin ng ating mga magulang, na naging pangarap na rin natin, napakailap. Bakit? Good morning po. Good morning, mga kalahin kayo magiging po, kasabalanong Pilipino, mga Pilipino. Pwede po nyo lagi nakanda maglingkod, Pilates, Lagari po lamang, at sana'y nasa maayos kayong kalagayan, ilagan nyo lahat ng mga virus na inyong masasagupa, no? Stay virus-free, everyone. So, kaya nga ng ating ibinalanda yan, no? Modus ng mga kurakot. Modus ng mga kurakot, yan po yung ating pagdidiskitahan. Ngayon pong, ito wala to. Ngayon pong araw, gabi na ito, 29 ng Abril, taong 2020. Bukas, birthday na ni Maboy. Maboy, nandiyan ka sa tabi ko. Umuhay-kuhay ka nga. At any rate, mga kalahin kayo manggi. Bago natin pasadahan yung modus operandi nila, sandali muna. Atin po munang bigyan pugay. Ano ba ito? Ito po, resulta ng 2019 bar examination na ngayon ay nilabas ng Korte Suprema. So, bigyan po natin ng pugay itong mga bar-top na church, sa pangunguna ni Mea Dayan M. Azores. Yan po yung kanya. Yan po yung number 1 at ang kanyang average ay 91.0490%. At ang pangalawa naman ay si Parahiman Princess Fatima T. Pili Parahiman, Ang kanyang mga average ay 89.5230%. At ang sumunod ay si Myra M. Baranda. Ayan. Straight to them. Relax, my boy. Average is 88.8250%. Ang sumunod naman ay si Bandiola Dauna, Fia. 88.3360%. At ang sumunod ay si Jocelyn B. Pabelio, 88.2630%. University of Santo Tomas, si Manuel Kenneth Glenn L. By the way, ito palang nanguna, si Azores, ay University of Santo Tomas, Legazpi. Formerly, ano siya? Masyado maliit na. Masyado maliit, hindi ko mabasa. Anyway, mga kalahin kayong mag-get ka. Tapusin natin, si Buengo Rowie D, 87.8710%. Galing naman siya sa Jose Rizal University. Ang pangwalo, ito si Abilia Anton Luis A. Ang average ay 87.5820%. At ang pang siya may si Rojas John Dexter H.
Ang average ay 87.5765%. What? At ang pang-sampo ay si Madera, bibilan 87.3795%. Hindi nakakalayo ang kanilang average. Ano po? Kaya naman ito kay University of St. Lazaro. Yung pa 10, ano po? Well, ang masasabi ko lang sa kanila, good luck. Good luck, good luck, at good luck. Kung magagamit nila ang kanilang pinag-aralan, good luck. No? Kasi naalala kong bigla, ito si Attorney Vic Velasquez. Ito po, isa din sa masugid na tagapagsulong o napapos sa akin ito ng jury justice system. Ano? Yung sa ating bansa. Kasama niya, ngayon ay Yusek Dino, Martin Dino ng DILG. Kasama niya rin dyan sina Attorney Vic Miliora, Judge Nabong, at maraming iba pa. No? Gaya na sinasabi ko, nauna pa po sa akin ito na maging juror advocate. Si Attorney Vic Miliora na gumraduate naman sa University of the Philippines College of Law taong 1971 at nung taon din yun ay naipasa niya ang bar examination with flying colors. And so talaga umuusok na ilong niya. Sabi niya, gusto ko na gamitin itong aking natutunan para ipagtanggol ang mga naaapi para makapaglapag ng katarungan din sa ating bansa. Ayun, unang sabak niya pa lang sa korte, nagising na agad siya sa katotohanan. Ay sabi niya, ala palang kwenta. Bali wala pala yung aking pinag-aralan, pinagsubukan ng kilay sapagkat ang kalakaran sa hukuman ay palakasan. And so ito si Attorney Vic Velasquez ay ng ibang bansa, nagpunta ng Amerika at doon kumuha ng examination at awa naman ng Diyos ay pasa niya at siya ay nag-practice sa Texas at New York. Dalawang estado na pag-pwede siya o autorisado siya mag-practice ng law. Opo. At doon na siya tumagal hanggang doon sa may bandang 1990s, 94, 96 or thereabout. O 84, 86. Hindi ko na masyadong maalala. At any rate, na-diagnose siya na may sakit sa puso. And so, triple bypass operation ang verdict ng doktor. Doon sa Amerika, dahil meron nga medical malpractice na batas, the day before ng operation niya, ay binriefing siya ng kanyang doktor. May mga video materials na pinakita sa kanya kung ano ang posibleng mangyayari habang siya ay sinasalang sa operating table. Ito kanya posibleng mangyari at ganito, ganito. So nagtanong siya, Doc, may kasiguraduhan ba na ako ay magising pa pagkatapos ng operation? Sabi niya, hindi ko pwedeng bibigyan ka ng 100% assurance. So ang kanila, puro lang kumbaga paano lang yung mga karapat dapat sabihin ng doktor, hindi nangangabing doktor kasi baka balikan siya, demanda siya. Okay, so sige, sabi niya, I will take my chances. At yun nga, nung siya ay bago natulog, nakipag-dialogo siya sa Panginoon. Soul searching siya, kumbaga. Binalik tanawan niya ang kanyang mga nakalipas na panahon. At tinanong niya ang kanyang sarili. Kasi siyempre, nagbabasa din naman ng Biblia. At alam naman natin na minsan tinanong ang Panginoon kung ano ba ang dapat gawin. Alimutan ko lang kung sino nagtanong sa Panginoon. Ano ba ang akin dapat gawin para ako'y maging karapat-dapat na makakarating sa iyong kaharian? Diba? Sa afterlife, sa susunod na yugto o sa susunod na buhay. At sabi ng Panginoon,
kung ako ay nakulong at binisita mo, ako ay nauhaw at pinainom mo, ako ay nagugutom at pinakain mo. Abay, diba? Ako ay na-ospital at dinalaw mo. Abay, panigurado, makakarating ka doon sa aking kaharian. Hindi pala pagkasabi, dahil sa ako ay nakulong, diba? Bla bla bla, bla bla bla, ikaw ay tiyak makakarating sa aking kaharian. Sabi ng ito ng Panginoon, teka muna, wala ko maalala na may nangyaring ganon. Ikaw ay nakulong at dinalaw ko. O ang uhaw ka't pinainom kita, nagutom ka't pinakain kita. Ang sagot ng Panginoon, anuman ang iyong ginawa sa pinakaaba kong kapatid, yun ay iyong ginawa sa akin. And so yun ang soul searching ni Atty. Vic Velasquez. At napagtanto niya na wala siyang nagawa na anumang kahindik-hindik na kabutihan para sa kapwa, bukod sa kanyang pamilya. Of course, marami siyang nagawa, pero para sa pamilya niya. Pero sa kanyang kapwa-tao, halos wala siya maalala. And so, siya ay nakipag-deal sa Panginoon. Panginoon, kanya, pag ako ay iyong binigyan, dinugtungan mo aking buhay sa pagkakataong ito. No, ha? Naging matagumpay ang operasyon. No, ha? Ako'y may gagawin para sa aking kapwa. At puspusan ko ay isulong. Uwi kanya ako ng Pilipinas para puspusan kong isulong ang pagpairal ng jury justice system sa aking bansa. Dahil batid niya at kanyang nakita mismo na saksihan kung gaano ang pagkakaiba, ang malaking pagkakaiba ng sistema na trial by palakasan sa ating bansa, sa bayang Magiliw, simula pa ng panahon ng mga Kastila hanggang ngayon. Hanggang ngayon, sa mga oras na ito, until kingdom come, pag hindi tayo kumilos. Diba? Kung ikumpara doon sa trial by jury of by for the American people doon sa Amerika. And so yun ang kanyang pinangako at siya nga ay matagumpay ang kanyang operasyon na ginawa sa kanya. At siya nga ay ang kanyang buhay na nadugtungan. At tinupad niya ang kanyang pangako sa Panginoon. Halos, sabi ko rito, kung ikaw o kayo ang tatanungin, ano ba talaga ang pangarap Pinoy at ano ang problema na balakid? Bakit napakailap itong makamtan? So sinabi ko na, pangarap Pinoy, ligtas at maunlad na buhay para sa bawat isa sa atin. So, ito, tulong sa mga mahihirap nga ba? Ito po, ang ating pong pinupuntuhan dito ay ang 2020 na 4-piece Pantawid Pamilya Program. Na ang budget 2020 145.3 billion pesos. And ang budget 145.3 billion pesos. Okay. Now, ang sinasabi na identified nila ng mga beneficiaryo ay 3.7 million Filipinos. I'm sure families ito. 3.7 million families na kailangan ng ayuda ng Pantawid Pamilya Program. Kapag hinati-hati po natin, mga kalayang kayumanggi, ang 145.3 billion, aabot siya ng 39,270 pesos at 27 centavos. Pag hinati-hati mo yan, ano po? Sa madaling sabi, pero pag hinati-hati mo ito'y isang buong taon na, syempre, no, ha? Ngayon, ang natatanggap ng mga beneficiaryo na aktual ay 1,400 pesos a month. No, ha? Yung iba, sinasabi nila, 3 buwan bago sila madatnan. At karamihan sa kanila, binabawasan pa. Bawas pa itong 1,400 pesos.
marami din mga benepisyaryo na hindi nakakatanggap. At marami din mga benepisyaryo na hindi dapat makatanggap pero nakatanggap. At sa ating pangingilatis, marami ding mga nakalista na benepisyaryo ngunit wala talaga natatanggap. Huh? And so, kung 10 buwan, sa 10 buwan, at 1,400 na budget, magkano? 14,000. Hindi po ba? Dadagdagan mo pa ng 3,000, mga less than 17,000. Less than 17,000 ang kanilang natatanggap sa loob ng isang taon. Pero ang budget is 39,000 para sa kanila. Sa madaling sabi, mahigit kalahati na antimano nung ipinopondo sa Pantawid Pamilya Program, no, ang Kurakutabol. Bukod pa siyempre doon sa mga hindi nakakatanggap. Dito sa 3.7 million na tukoy, supposedly mga benepisyaryo, baka wala pa sa kalahati ang talaga nakakatanggap. Sabihin na lang natin na 70 billion. 70 billion ang nakukurakot taon-taon. Huwag na natin sabihin na maabot siya ng 140 billion. Hatiin na lang natin ito. Saan napunta yun? At ito ba ay sinisipat? Sinisipat ba ito ng ating mga taga-COA? Or, totoo ba na yung mga COA, taga-COA, ay kasama din sa racket? Diba? Nakakatikim din sila. Now, bukod dito sa Pantawid Pamilya Program, mga kalayang manggi, meron pang meron pang yan. Tingnan natin yung pondo nilang buo, Hindi yan. Hindi rin yan. O, ito. Meron pang apart from the national government, apart from this, ibig sabihin, yung Pantawid Pamilya Program, meron pa na 1.495 trillion para sa social services. At 1.2 trillion na allocated sa economic services. Ngayong taon na ito, but of course, ito, hindi na natin masyado itong maasahan sapagkat alam naman natin, dahil sa virus na ito, nawindang yung collection sa taxes. So, maaring hindi na ito mapunuan, maliban lang, siyempre, kung ipangungutang para masuportahan yung budget allocation. Pangungutang. Nangungutang naman talaga tayo Pero, saan pa mapupunta itong social services? Diba? Siyempre, nandiyan na yung pabahay, edukasyon, at yung mga serbisyo ng pulis, social services yan. At maraming iba pa. Na ang target mapaganda ang buhay ng mga mamamayan. Taon-taon, mga kalayang manggi, may ganitong budget ang gobyerno. Taon-taon, Pero kung titingnan natin, ang nangyayari sa ating bayan, lalong dumadami ang mga naghihirap kaysa umuunlad na Pilipinas. Saan napupunta ang pondo? Diba? Bukod riyan, meron pang pinakamalaki sa budget talaga ng lahat, sa gobyerno, mapa national or mga local governments, mga agencies, ang pinakamalaki nilang budget andoon sa MOEE. Diba? MOEE. Ano ba yung MOEE na yan? Yan po ay maintenance and other operating expenses. Maintenance. Kung napapansin po ninyo, okay, pansinin po ninyo. Yung mga building ng gobyerno, matagal na panahon bago po natin mapapansin na
pininturahan o binago ang pintura. Diba? Pero I'm sure, taon-taon, merong budget allocation. Isinasama nila sa mga budget proposal ng mga ahensya ng gobyerno ang maintenance o pagpapaayos noong kanilang building, noong kanilang mga sasakyan. Pero pag nakita nyo, pansinin nyo mga sasakyan ng gobyerno, ang dami dyan mga nakatambak, nabubulok na lang sa tambakan, pinababayaan. At syempre, other operating expenses na andun din yung mga pinasusweldo sa kanilang mga empleyado. At pinasusweldo sa kanilang mga job order na empleyado. Pinasusweldo sa mga endo. Ngayon, magtataka kayo, bakit ang Pangulong Duterte, pwede niya naman gawa na lang ng executive order. Kasi, under niya naman, di ba? Huwag mo na sabihin yung mga local government units, mga LGUs. Huwag na muna yon. Kasi baka i-invoke ng mga mayors at governors ang kanilang autonomy dahil sa local government code. Ito na lang mga government-owned and controlled corporation. Ito mga SSS, halimbawa, GSIS, diba? At lahat ng mga ahensya ng gobyerno, diba, na under sa executive. Meron bang ginawa na executive order para tuldukan na yung endok? Wala. Ganon din ang mga mayors. Ang mga mayors may kapangyarihan na tuldukan yung endok. Diba? Pwede silang gumawa ng kanilang sariling ordinansa or executive order na lang. Sapagkat meron ng batas constitutional pa ng batas. Proviso sa konstitusyon. Security of tenure. Pero pinaiikutan nila yan. Diba? Sinasabi nila na ito ay hindi naman organic or kumbaga kailangan obligadong pangangailangan ng opisina or ng local government unit. Kaya, kumbaga seasonal lang. Hindi siya regular na trabaho. Aba, teka muna. Diba, yung mga janitor, hindi regular na trabaho yun. Araw-araw may nagdudumi, araw-araw may nililinis. Maging yung mga security guard. Diba? At marami pang ibang mga posisyon sa local government units at sa buong gobyerno na hindi seasonal. Pero hindi niya justify nila as seasonal para mapaikutan ang batas, ang saligang batas. Hindi po ba? Pag ganun pa man, sabi ko nga, pwede namang gumawa ng executive order ang mayor. Diba? Pero hindi nila ginagawa. Bakit naman nila gagawin yun? Sapagkat, ito, bukas na liham naman ito eh. Dito ba? Sa isa sa aking mga Kilates Media Forum nung araw, panauhin ko ang namayapa na si Tatay Nene Pimentel na naging abogado. Abogado laban sa 3 konsehal sa Quezon City at ang kaso ay ghost employees. Diba? Awan ng Diyos. Namayapan na siya lahat-lahat. Ang kasong yun ay nangyari panahon pa ni Pangulong Pinoy. Panahon pa ni Pinoy. Ngayon, wala na siya sa mundo, yung kaso, wala pa rin resolusyon. Pero teka muna, baka mamaya isisihin nyo naman si Pangulong Noy, Noy Aquino. Ay, huwag naman. Sapagkat di naman siya judikatura eh. Yan nga ang mali sa atin. Alam nyo, marami tayong mga maling paniniwala. Akala natin, ang presidente ang may puder sa gobyerno para tuldukan ng korupsyon. Mali po yan, di totoo yan. Sapagkat ang talagang tutuldok sa korupsyon
ay hudikatura. Yung ating justice system na andyan yung DOJ, primarily, at siyempre doon yung mga judges at justices, na andyan din yung Office of the Ombudsman. Diba? Pero lahat ng yan, baliwala. Kung hindi pinatutulog ang kaso riyan, na-absuelto ang akusado. Talakasan lang. Now, bukod sa MOEE, siyempre, nandiyan pa rin yung mga development funds nila. Yung pondo para sa mga proyekto. Diba? Iyan, isa din yan sa malaking source ng korupsyon. Maging yung pondo mismo nila, yung kabuang pondo, ano ba ang kalakaran dyan noong panahon ni GMA? Aba, paglabas pa lang doon sa DBM, bawas na ng 15%. Diba? Kaya minsan, hindi mo masisisi itong mga mayor kung dudukturin nila yung kanilang liquidation. Bakit kamo? Kulang-kulang yung pondo dumarating sa kanila eh. So, didiskarte din sila. At mind you, hanggang ngayon, makakalain kayong manggi. Ito mga SK chairman. Mga bata pa. Tinitraining na sa pangungurako. Siyempre, sino pang mag-train sa kanila? Mga mayor din. Mga konsihal. Mga opisyal sa ating mga local governments. Iyan din ang humahasa sa kanila kung paano makapangurako. Hindi maganda yan para sa atin. Hindi, ano? Now, si Pangulong Digong, nung nakaraang SONA, di ba? Paalala ko lang ulit, talagang binoljak niya ang mga politiko. At sabi niya, nakita ko na ang kaaway. Kaaway ng mga mamayan. Tayo mga politiko. Ay mga politiko. At kaya nga sabi niya, kung may dalagang the big one, ngayon na, dito sa Batasan Pambansa. At tinanong niya, when will corruption stop? Wala, hindi makasagot. Mga nakatunganga lang. Nagpapalakpakan pa diba? Hindi sila makasagot sapagkat wala din naman sa kamay, not necessarily wala sa kamay nila dahil pwede talaga silang magain ng panukalang amyenda sa Bill of Rights sa Ligang Batas upang idagdag sa Bill of Rights sa ating mga karapatan natin mga etsapuera ang karapatan sa trial by jury. So, pwede nilang gawin yun, mga kalahin kayo mag-get. Pero, hindi na ginagawa, di ba? Hindi na ginagawa. Bakit ayaw nila? Siyempre, paano na yung sahod nila? Di ba? Hindi naman sila bastante. Doon lamang sa kanila sweldo. Mas malaki yung sahod nila kaysa sweldo. Na, si Pangulong Digong din na may sabi, alam nyo, ang pinakamalaking korupsyon, yung nandito sa itaas, sisiulaan niya yung mga nasa baba Yung mga kotong-kotong dyan sa LTO at saan pa mga ahensya, sisiw yan. Maging yung MOE, sisiw yan. Maging yung porpoise, sisiw yan. Asan na malaki? Privatization. Privatization. Yung concession halimbawa ng mga water utilities. Ayan. Ano pa? Yung concession hindi concession congressional franchise na ibinibigay sa mga ibinibigay ng PAGCOR o ibinibigay nila doon sa mga kakutsaban ng PAGCOR ng mga kasino, ng mga dayuhan na nagbibiyaro. Malaki din po ang lagayan real. Ngayon, gusto nilang i-privatize yung PAGCOR at PCSO. Nako, lalong malaki ang
mananakaw sa atin, mga kalahin kayo manggi. Kaya tutulan po natin yan. Bali ba, laki na nagagawa ng pagkor, PCSO, kumbaga ito yung, ito yung mga gansa na nangingitlog ng ginto. Ba't nila gustong patayin? Ba't nila gustong katayin? Diba? Kasi sila, pag nalis na dyan sa pwesto, wala na, hindi na sila makikinabang eh. Ay, buting na dyan sa pwesto, tirahin na nila ngayon pala. Iyan ay ilan lamang sa pwede nating tukuyin na mga modus operandi ng korupsyon. Idagdag mo pa riyan ang modus operandi sa BIR. Bago pa pumasok, bago pa nagkabayaran, na atado na nila. Kung magkano ibabayad lang ng taxpayer, magkano mapupunta sa for the boys. Kaya, custom. Napakadaming, naalala ko tuloy si dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Nung siya po ay aking interview doon sa isang event niya, doon sa pagbabago, bla bla bla. Ano ha? Tungkol dito sa jury justice system. At sabi niya, maganda yan, sige. Pwede natin subukan yan, pwede natin subukan yan. Unahin natin itong mga heinous crime, bla bla bla. And so, merong sumabat doon sa mga taong nandun sa umpukan habang siya aking interview. Ay sabi niya, Sir, paano po yung pera na pasusweldo sa mga juror? Kasi siyempre, marami yung magiging juror. Ano sagot ni ex-CJ Puno? Eh, walang problema sa atin ng kwarta. Marami tayong pera. Hindi problema pera, sabi niya. Sabi yun. At talaga namang bumabaha eh. Diba? Ano pa yung mga anomalya riyan? Ay, yung mga inchik na nagpapa-accredit, diba? Nag-a-apply na magkaroon sila ng mga mining companies dito. Ilan na ba yung mga mining companies na inaprubahan dito pa ni Gloria Macapagal-Arroyo? Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko listahan eh. Humigit kumulang 40 na mga kumpanya ng inchik na nagmimina sa ating bansa. Ano naman ang karapatan nila? Ano naman ang karapatan nila na payagan sila magmina dito? Diba? Kahit na itong mga Pilipino na mga dambuhalang kumpanya ng minahan, simula noon hanggang ngayon, itong mga minahan na sinubukan tibagin ni namayapa ng Gina Lopez. Diba? Dahil kakapilanggot lang ang binabayad na buwis sa gobyerno, halos wala. Diba? Bakit sa kanila lang napupunta likas na kayamanan na biyaya sa atin ng Panginoon na para sa lahat, pangkalahatan? Yan ang tanong eh. Diba? O ngayon, bago natin dakuan ang ating solusyon, siyempre, lahat ng problema may solusyon, di ba? Bago yung solusyon, tingnan muna natin itong isa pang balita. Balita, ayan ha. Ito pong, United Nations. United Nations or UN sounds alarm on PH highly militarized lockdown response. Ayan ha. Inakalampag na po, inaalarma na ng United Nations ang Pilipinas. O diyan dapat hulihin ng pulis. Si General Bautista ng DSWD. Hanggang ngayon, ang daming reklamo sa DSWD. Kami nga rito eh. Diba? Ako. Kahapon, ang deadline para magsumite ng SAP form. Ano po? SAP form. Whatever that is. Ano sabi nung bilang senior citizen? Tinanong ko, pwede ba ako? Qualified ba ako? Eh sabi niya, sir, ikaw ba may pension? Wala akong pension. Pero may anak ako ng mga nagtatrabaho ngayon at kasama ko sa bahay. Ay, disqualified ka na, sir. Sabi nga. Ano lang hinahanap niyo? Ano lang ma-qualified? Sabi niya,
ang senior citizen, no ha, na walang pension at walang kasama sa bahay na gainfully employed o employed, yun lang pwede namin bigyan ng ayuda na 5,000 to 8,000. Abay, sandali muna. Meron ba kayong alam, no ha, na isang senior citizen na walang trabaho, walang pensyon, may mga anak, wala din trabaho, na hanggang ngayon ay buhay pa? Ito tayo isang gustong puntuhan Salamat, United Nations, ha? At sana ay matuto na rito yung mga, lalo na yung mga general na nakapalibot kay Pangulong Digong sa Interagency Task Force na hindi dapat silang, ito pa, Taiwan says Filipina caregiver has freedom of speech to criticize Duterte. Alam mo, ako pinagtataka ko rito, ang Pangulong Duterte mismo, doon sa isa sa kanyang mga speech, ano ha, patungkol dito sa virus na ito, sinabi niya well, I govern properly and right. If it makes you happy, then you smile. If not, you criticize me. Walang bigay. Social media, lahat kayo. Kung mali yung ginagawa nyo, di ba tikusin nyo ako? Ayun naman, may social media naman. O kasi hindi nga kamukha nung araw. Para ka makapagbatikos doon sa sino man sa gobyerno, ba kailangan may pambayad ka sa dyaryo, may pambayad ka sa radyo, telebisyon, at sa mga lumang comics. Ngayon, may social media na. Di ba? Dito sa Facebook Plaza, ito yung makabagong Plaza Miranda, pwede mong batikusin ang nakikita mong mali. No ha? At syempre, kung ikaw naman ay sip-sip buto, kamukha ni Juanito Roa, syempre, magsisip-sip ka naman, magsisip-sip, kahit na wala sa lugar.